walang kahit anong batas ang pwedeng sumaklaw o makataas kaysa sa ating saligang batas. Yung konstitusyon po natin po, attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan, gaano ito kataas kumpara doon sa maituturing nating mga sinasabing international law? Kaya ba nitong apakan ang konstitusyon natin ng international law, or kayang apakan ng konstitusyon natin yung mga international law? Ating saligang batas sa loob ng teritoryo ng Pilipinas, walang kahit anong batas ang pwedeng sumaklaw o makataas kaysa sa ating saligang batas. Sa ating saligang batas, sinasabi lamang natin that we adhere to internationally accepted principles of international law. Pero yung pong sinasite nilang provision na yun, although it is cited in the Republic Act, yung pag-renounce sa war as an instrument of national policy. Sinasabi natin, kami ay mga mapayapang tao, ayaw namin ng gera, kaya pinapaliwanag namin na ito ang aming mga prinsipyong sinusunod. Kami ay gumagalang sa mga prinsipyong pinaiiral sa buong mundo. Yun lang ang ibig sabihin nun. Pero huwag nilang masyadong i-stretch to a point na they are already insulting the intelligence of the Filipino people, because kung sasabihin mong internationally accepted principles of international law, due process is part of the duly accepted principles of international law. Due process. Hindi mo pwedeng baliwalain yan because that is an international by all human beings. That no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. That they violated in the case of President Duterte. Hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na umarap sa korte, hindi nila binigyan ng pagkakataon si Presidente Duterte na questionin ang legalidad nung photo message na pinadala sa kanila na wala naman silang maipakitang ICC warrant noon, at kahit naman may naipakita sila, hindi talaga recognized in the Philippines. I mean, to be blunt, to be very very siguro sabihin na nating bastos parang pandaikot lang yung ICC warrant dalhin mo rito sa Pilipinas. It's nothing. It's worth nothing. Hindi yun automatic recognition. No. You have to apply for recognition before our local courts. Our local courts will issue the order kung kailangan. But first and foremost, the person who is to be arrested, kahit na dun sa Rome Statute sinasabi, dalhin nyo sa korte. Dalhin nyo para mapakinggan. Tama ba yung warrant? Does the warrant apply to him? Pwede ba? Because dun sa warrant, pag-uusapan natin, sinasabi mo, you're being arrested for a crime or crimes against humanity. Tama ba? Yung crime against humanity, ano ba ang definition ng crimes against humanity? Hindi ba malawakan? Tignan ko kung mahanap ko rito yung crime against humanity. May definition naman at saka ito talagang pinaiiral ng gobyerno at talagang targeted yung mga gustong i-eliminate. Wala naman tayong ganun Ang pinutupad ng gobyerno, nilabanan ng drugs. Yung mga namatay na yun, nagpatayan sila Sila yung nagpatayan dahil sa takot nilang baka sila yung maisuplong. Pagkatapos, i-blame nila sa gobyerno. Kung gusto ko lang sanang sabihin doon sa mga nakikinig, huwag kayong magpaloko dahil niloloko kayo ng mga nanloloko sa inyo na sinasabing pwede dahil it is an accepted principle in international law na yung korte ng ibang bansa o kahit na anong korte pa yan ay pwedeng manghimasok sa soberenya ng isang bansa. Hindi totoo yan. Kabalbalan yan, hindi talaga pwede. Opo. Dito po sa pag-aantay, kumbaga natin sa desisyon ng Korte Suprema, kasi iba-iba yung nagiging pananaw. Do you think hinug na para maglabas talaga ng desisyon dito
ang Korte Suprema considering meron ng mga nabubulgar ngayon ng mga pangalan na sinasabing co-perpetrators at meron pang mga pahayag na maaaring maglabas din ng warrant of arrest ang ICC ukol dito at sabi ng palasyo ng ating gobyerno na kung ano yung ginawa nila during sa paghuli kay former President Rodrigo Duterte ay ganun din yung maaaring sapitin po nitong kung sino man yung subject ng warrant of arrest, attorney. Yung kasing co-perpetrators na termino, concocted yan locally para magkaroon ng epekto sa pag-iisip ng mga tao na ito yung mga kasamahan niya na nagpatupad ng ano ba naging kasalanan ng mga tao, ano ba naging kasalanan ng Pangulo paliban sa lumaban sa droga. Hindi naman talaga, hindi yung kasalanan sa tao dahil yun talaga ang kinakailangan nating magkaroon tayo noon ng isang taon talagang lalaban sa droga dahil tignan mo nga yan, presidente na lumalaban sa droga, anong ginagawa nila ngayon sa kanya? Pinaparusahan nila siya dahil nilabanan niya ang droga. At pinagbintangan siya ng mga krimen na hindi nangyari. Yun namang mga napatunayang nagmalabis, nakakulong na. Yun din naman ang sinabi niya. So, yung kasing widespread systemic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack, yung willful killing, extermination, wala naman tayong ginawang ganun. Paano mo matatawag? In the first place, yung warrant of arrest, maliban sa, ito ba para kay Rodrigo Duterte, yung bang crime, tama ba yan? That is to be determined by the local court kung tama. Kung may jurisdiction nga ba yung nag-issue o hindi. Dapat talaga dinaan nila sa local court. At dapat talaga, kung meron silang aarestuhin ulit, kailangan idaan nila sa local court. Kailangan, dapat talaga, ngayon, meron ng demanda kay General Torre dahil sa kanyang karahasan, dahil sa kanyang kalabisan, para ipakita sa mga taong bayan na si General Torre ay lumabag sa batas. At dahil lumabag siya sa batas, kailangan managot siya sa batas. Kailangan merong magdemanda kay General Torre for implementing an illegal order coming from whoever. Because hindi naman sinasabing Pangulo nag-utos sa kanya Inutos ng ibang bansa Inutos galing sa kung saan. Bakit siya sumunod? Kaya kung gusto niya mandamay, ituro niya sino nag-utos sa kanya na gawin yung ginawa niya Ilabag sa batas yung ginawa niya Labag sa batas. Labag sa batas ang ginawa ni General Torre. At gusto nilang ulitin yan, palagay ko magkakagulo na tayo pag ginawa pa nila ulit yan.